Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Amin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, bakit ka masaya? Baka mali. Sige nga, tanongin nyo nga yung katabi ninyo, bakit ka malungkot? Di nyo masabi. Nanahimik na lang. Pero tingnan po natin kung ano nga ba ang nagpapalungkot sa atin at ano nga ba ang nagbibigay ng tunay na saya sa atin. Nung nakalipas na linggo, ipinaalala sa atin ni Kristo, dahil nga tayo po ay ilagay lang natin muna sa konteksto po, nasa ika-6 na linggo tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sabihin nyo nga po, pagkabuhay. Di ba? Naglalakbay tayo at isang linggo na lang si Kristo ay aakyat na sa langit. So yung mga mensahe na ibinibigay sa atin, bagamat nangyari ito bago pa siya magpakasakit, bago pa siya mamatay, bago pa siya mabuhay, ay sinabi niya na ito sa kanyang mga alagad. Pero ilagay lang natin, sabi ko para mas maintindihan natin, nang mabuhay si Kristo, siya ay patuloy na nagpapakita sa kanyang mga alagad. Nagpapakita sa mga tao at nagbibigay ng mga habilin. So ito ay bahagi na po pwede nating masabing mga huling habilin ni Kristo bago siya umakyat sa langit. Malinaw po ba? Uy, malinaw ba yung audio? O ayaw niyo sa akin? Nung nakalipas sa linggo, ika-5 linggo po, ang sabi ni Kristo, inihambing niya yung relasyon natin. Sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At ang pakiusap niya, manatili tayo sa Kanya. Kasi kapag ang sanga naputol o nahiwalay sa puno, unti-unti yan matutuyo. Magiging panggatong na lang yan. Kapag ang sanga nahiwalay sa puno, hindi na yan mamumunga. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo ulit, manatili tayo kay Kristo. Okay. Okay na tayo?
Okay, so nandun na tayo, no? Ang sabi niya, manatili kayo sa akin kung gusto ninyong magbunga, kung gusto ninyong mamunga. Okay. Sa relasyon natin, hindi lang sapat yung mananatili ka lang. Ano bang dahilan? Nag-i-stay ka lang ba dahil kailangan mo ako? O may kailangan ka sa akin, kaya ka nananatili? Alin sa dalawa? O ano ang dahilan? Kaya nga yung tanong ko kanina, bakit ka malungkot? Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagpapalungkot sa iyo? Yung gusto nga pong sumaya, maging masaya, pumalakpak nga po. Tandaan niyo po, no? Ang maging masaya, choice mo yan. Ang maging malungkot, choice mo din yan. Malinaw ba? Wala nang ibang pwedeng pagbalingan, ay kaya ako malungkot kasi dahil sa magulang ko. Hindi, choice mo yan. Kaya ka masaya, hindi lang dahil sa mga tao sa paligid mo kasi mas pinili mong maging masaya. Ngayon, bakit tayo magiging masaya at paano tayo magiging masaya? Bukod doon sa sinabi ni Kristo, manatili kayo sa akin para kayo magbunga. Pero hindi lang basta magbubunga kasi gusto natin, ma-feel natin na yung kasama natin, yung nandiyan tayo, di ba, may kasama po kayo minsan sa opisina, sa bahay, nandyan nga, pero walang saya. Meron kayong nakasamang ganyan? Maganda po na mapagnilayan natin ito, no? Ang sabi kasi ni Jesus, sinasabi ko ito, ang mga bagay na ito, para makahati kayo sa kaligayahan ko, sa kagalakan ko. Kasi masaya ang Diyos. Masaya si Jesus. Matapos yung paghihirap, matapos yung pang-iiwan sa Kanya ng mga alagad, matapos yung paghahagupin, pagpasan ng krus, nabuhay siya na masaya. Hindi siya nabuhay na punong-puno ng bitterness, hindi siya nabuhay at pagkatapos ay namuhay sa paghihiganti o sa galit. Nabuhay siya ng masaya. Okay, babalik ko ulit. Ang sabi ni Kristo, sinasabi ko ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa aking kagalakan at ang inyo ding kagalakan ay maging lubos, maging totoo, authentic, hindi nagpapanggap, hindi nagkukunwari, hindi 50% masaya, 50% malungkot, para maging lubos ang inyong kagalakan. Gusto niyo na bang malaman kung ano ang sekreto ng mga taong masaya? Tingnan nyo nga ulit ang mukha ng katabi ninyo. Ano ba? Okay. Tingnan natin. Wala tayong magagawa sa mukha nila eh. Wala eh. Yan na talaga eh. Ang sabi ni Jesus, ito ang utos ko. Mag-ibigan kayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magmahal ka kasi. Kaya ang lungkot ng buhay mo kasi ayaw mong magmahal. Ito lang naman pala yung sikreto para maging masaya tayo, para magkaroon ng sense kasi kahit na successful ka na, kahit tagumpay ka na, may trabaho ka, mayaman ka na, pero bakit hindi ka nagiging masaya? Hindi mo matukoy na okay na ako, masaya na ako. Baka lang, itong aspetong ito na utos ni Jesus na magmahal, ayaw mong magmahal. Ang sarap mong pektusan. Puro drama, emote. May naitutulong ba yan? Utos po ito, hindi ito request. Ulitin ko po, sinabi ni Kristo, sinasabi ko ito sa inyo para maging lubos ang inyong kagalakan.
O ngayon, alam mo na kung bakit malungkot ang buhay mo. Baka hindi natin sinusunod yung sinasabi ni Kristo na umibig tayo. Patuloy nating piliin ang magmahal. Kaya sa unang pagbasa, sabi dito, minamahal ng Diyos ang lahat. Lahat. Anuman ang kulay mo, anuman ang lahi mo, o sa panahon natin ngayon, anuman ang gender o sexual preference mo, mahal tayong lahat ng Diyos. Kaligayahan ng Diyos ang magmahal kahit hindi siya mahalin ng tao. Diba? Hindi kawalan sa Diyos ang hindi siya mahalin ng tao. Pero malaking kawalan sa tao ang hindi siya mahalin ng Diyos. Pero hindi nga kasi ganun eh. Kasi lahat mahal ng Diyos. At nagdesisyon ng Diyos na mahalin tayo. Kahit na hindi natin deserve yung pagmamahal ng Diyos, na kahit sinasabi ng tao, hindi ka karapat dapat mahalin, walang makakapigil sa Diyos na magmahal sa atin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Kaya tigilan mo yung mga drama-drama na, walang nagmamahal sa akin, kawawa naman ako, kaya ito na lang ako, malungkot ako. Anong walang nagmamahal? Ikaw ba, mahal mo ba sarili mo? O dinidepende mo sa ibang tao yung pagmamahal? Na hindi ka magiging masaya dahil hindi ka minamahal. At yung minamahal mo, ipinagpalit ka, iniwan ka. Deserve. Diba? Laging gano'n. Sa mga pelikula, sa mga teleserye, laging gano'n. Malungkot ang buhay. Ikaw, tayo ang nagdidesisyon kung magiging masaya tayo o hindi. Diba? Masaya naman talaga yung magmahal. Uy, di ba kayo nagmahal? Wawa naman ng mga taga-Fatima. Diba? Masarap magmahal. Ang problema lang lagi kasi natin, yung expectation na dapat tayo rin mahalin ayon sa gusto natin. Magmahal ka. Mas piliin mong magmahal kahit masaktan ka. At the end of the day, sige, kinabukasan na, wag na at the end of the day. Magmahal ka pa rin. Sa mga magulang, okay na yun. Medyo naiba yung utak ng inyong mga anak. Kung feeling nyo hindi na kayo mahal, magmahal ka pa rin. Sa mga anak, nung pakiramdam ninyo, pinabayaan kayo ng inyong mga magulang, irresponsable sila, magmahal ka pa rin. Kasi yung pagmamahal, yun yung magpapatuloy sa atin, umiral, yung mabuhay, yung magkaroon ng dahilan, magkaroon ng sense sa mundong ito. Kasi lahat naman ng ito, lahat ng nararanasan natin, naranasan naman ni Jesus, di ba? Nagmahal siya, pero ipinagkanulo. Nagmahal siya pero ibinenta. Nagmahal siya pero iniwan ng lahat. Pero nung nabuhay, anong ginawa niya? Patuloy siyang nagmahal. Kaya masaya ang Diyos. At ang gusto niya maging masaya din tayo. Kahit wala kang pera, magmahal ka pa rin. Wala nang pera, wala pang pagmamahal, no wonder. Tingnan nyo ang mukha ng katabi ninyo, pangit ba? Kasi di ba yung lagi nakasimangot, lagi mainit ang ulo, pero yung tao kahit walang pera, dahil may pag-ibig, di ba, maaliwalas ang mukha. Kaya nga ngayon, ikalawang gabi ng ating, o ikalawang araw ng pagnonobena sa mahal na Birhen ng Fatima, sabi, makisaya tayo, makigalak tayo, kasama ang mahal na Birhen ng Fatima, kasama ang mahal na Birhen. Si Maria,
Kahit na ganun ang sitwasyon niya, di ba? May plano sa buhay, biglang nagpakita ang anghel, ibinigay ang mensahe, o magiging ina ka ng Diyos. Nung binati ni Maria, no, bukod kang pinagpala. Kahit yung sitwasyon niya, para sa karamihan, malaking problema ito. Naku, hindi pa kami kasal, nabuntis na ako, malaking problema ito. Pero anong sabi ni Maria? Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon. Huwag mong hayaan, no, na nakawin, kunin yung sigla, yung saya sa iyo. Kasi ikaw mismo yan. Ikaw ang magdidesisyon na sa kabila ba ng problema, papakain ka sa problema? O kainin mo yung problema at maging masaya, mabusog ka sa problema? Mainit na ang panahon ngayon, ha? Huwag nyo nang sabayan. Mas magiging maaliwalas tayo kung mas pagtutuunan natin ng pansin yung pagmamahal na dapat nating pinangangalagaan, dapat nating ibinibigay, kaysa yung mabuhay tayo sa galit. Okay na yun. Kung hindi ka minahal, hayaan mo siya. Pero ikaw, at least, nagmahal ka. Kasi yung tunay, yun ang tunay na pagiging makatao. Yun ang tunay ng isang sumusunod kay Kristo. Katulad ni Maria, anuman ang mangyari sa kanya, mananatili siya kay Kristo. Mananatili siyang nagmamahal at mananatili siyang nagbabahagi ng pagmamahal na natanggap niya sa Diyos. Una siyang minahal ng Diyos, kung kaya't may naibibigay siyang pagmamahal sa atin. At ganun din tayo. Hindi mauubos ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya anytime na masasaktan ka, anytime na mabibigo ka, kumuha ka ng pagmamahal sa Diyos. Mapupuno ka, sobra-sobra pa. At makikita nila, magtataka sila, bakit ganun? Pwedeng namatayan na, nasunugan, nanakawan, iniwan, pero bakit masaya siya? Hindi dahil baliw na siya, no? Normal pa rin siya, pero nararamdaman na masaya siya. Ano man ang maging sitwasyon natin, kahit may sakit ka, ano man ang sakit mo, malubha man yan o may taning na ang buhay mo dahil sa sakit na yan, mas piliin mo na ang magmahal sa mga konting taon, oras na inalalagi mo dito. Tama na yung galit, no? Masyado ng magulo sa paligid, bawasan natin, mas dagdagan natin, katulad ni Maria, ang mga nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos,